Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay sa Sangkay Lounge, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana mas maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa aking mga kasamahan, no? Sa Kalingap Watchers. Ganun din po sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Ganun din po sa mga tao, sa mga dati sa Danchoy, no? Yung community ng dating Danchoy. Ngayon ay Joy na lang sila, no? Shout out sa Team A1, Giggle Ladies, and also sa Gynatics. Ano pa yung grupo nila? Sorry, nakalimutan ko yung iba. Basta sa lahat ng mga sumuporta sa akin, sa lahat ng mga yumakap sa akin, niyakap ang aking YouTube channel, sa inyong lahat, maraming salamat and mega love shout out. So ngayong araw na itong mga sangkay, gagawa ko ng reaction video or pag-usapan natin. Kasi marami nang naalarma, no, sa mga pangyayari. Mayroon ako napanood yung upload ni Bopil kanina, and also yung upload ni Jovelito TV, no? And recently, meron akong ongoing yata na naka-live ngayon si Kuya Brooks, no? And meron na siyang rules. Meron na siyang mga inilalatag na mga rules. Kanina, sabi ni Bopil, habang nanonood ako sa kanyang upload, no? Sabi ni Bopil, pinaiikot yung mga tao. Pinaiikot yung mga reactors, pati yung mga viewers. Napaisip ako, parang gumagana na naman ang washing machine. Gumagana ngayon ng washing machine, no? Ayos ng washing machine, no? Gumagana muli. Sabi ni Bopil, dito sa pagkatalaga, no, sa hari ng sablay, no, na maging presidente ng hukuman. Parang inililihis yung issue, no? Para matahimik, di umano yung issue patungkol doon sa nangyari, no? Alam natin kung ano yung nangyari recently lang, no? Gusto na may divert, di umano, sabi ni Bopil, para mawala, kaya gumagawa ng ibang issue. Well, ang masasabi ko lang dyan, gumagana ang washing machine talaga. Para umikot. At sa akin kanina, no, sa aking upload, nasabi ko once na maging presidente si Kuya Brooks, no, ng presidente, ng mga presidente, tahasan kong sinabi na ako'y magbibitiw, no. Ako'y bababa bilang isang presidente, wala nang masama, di ba? Walang masama, hindi natin kailangan maghangad ng katungkulan. Ang sa atin lamang dito, views, tapos content. Hindi malaking kawalan sa atin kung wala tayong hahawakang katungkulan dito. Bagkos iyan ay isang kaluwagan para sa atin, no? Para tayo ay makapag-concentrate, makapag-focus sa kung ano man ang mga dapat natin gawin, no? Kasi kung tayo ay may mga grupo, nandiyan dyan, may mga GCs, no? Nahahati ang ating attention. Laging nakafocus doon sa mga GCs kasi kinakailangan maging updated tayo. Well, kung tayo man ay bumaba na bilang isang presidente, malaya na tayo, no? Gaya ng sabi ko, walang kawalan sa atin. Hindi malaking kawalan sa atin kung tayo man ay wala ng posisyon dito sa loob ng Kalingap. But still, nasa loob tayo ng Kalingap hanggat hindi si Kuya Val ang nagtatanggal sa atin. Still, magde-defend pa rin tayo, magre-reaction tayo,
Nga lang, wala na tayong posisyon na pinanghawakan. Wala na tayong grupo, no, na nahahawakan, kagaya ng grupo ko na Kalingap Watchers. And hindi lang ako yon, no, na nagpahayag na ng aking insight, no, kung sakali man mangyari ito. Andyan si Jubilito, nag-upload na rin, and sinabi niya na rin na siya ay magbababa din, no, kung siya man ay kung itong nga si Kuya Brooks na ang mamahala bilang siyang presidente. Well, maganda. Si Kuya Brooks, ibigay natin lahat. Lahat ng mga posisyon. lahat ng power bigay natin sa kanya, no. It's all yours, no, Kuya Brooks. Ibinibigay natin lahat. Kumbaga, kung sa ito, sa Encantadia, sa'yo yung kapangyarihan ng apoy, ano ba yung nasa Encantadia? Anong kapangyarihan? Lahat ibigay natin kay Kuya Brooks. Kapangyarihan ng apoy, hangin, water, yung anong water? Nabubuna ko sa Tagalog. Tubig. Lahat na lang. Tapos, ang nakakatawa lang dito kasi, no, makikita natin kung gaano kahayok sa posisyon ng isang tao, no. Kahit wala pang formal proclamation, ang nag-proclaim lamang sa kanya, or ang nag-announce pa lamang dito, yung kanyang splok. Kanyang splok person. hindi kasi siya spokesperson, no. Splok person, yung puting linta. Yun pa lang yung nag-announce, no. So it's so funny, no, na kung gaano kahayok sa posisyon, no, yung wala pang formal na proclamation na ina-announce ang isang founder. Parang sa election, di ba? Kung ikaw, nandyan sa nagbibilangan pa lang ng boto, no? Wala pang proclamation. Yung mga dyan, ang mga politiko na nanahimik. Kaso nga lang ito, no? Atat na atat. Andyan na. Ay, basta. Natatawa talaga ako doon sa mga yung mga utak, no, ng mga commentors, yung mga utak na, yung mga sharp, yung tawag doon, matatalim, matutulis, or kung ano man yung pag-iisip, no. Yung mga comments ninyo, talagang iniisa-isa ko, natatawa ako yung sabi presidente ng mukbang, or kung bahala na kayo. Basta sa akin lamang dito, no. Itong reaction ko, ako'y natatawa lamang. Sana magantay, di ba? Magantay sa tamang panahon. Kung posisyon mo yan, no. Walang kukontra. Sabi ko nga, walang kukontra na diyan. It's all yours, no. Kasi kung sino man ang matira na magiging staff or tauhan mo, fine, no. Basta yung alam ko, yung karamihan na alam natin na yung mga reactors, yung mga lumang reactors, yung mga matatagal ng reactors dito sa Kalingap, alam na natin kung ano yung dapat natin ipaglaban, no. Hindi na natin kinakailangan pa ng mga pinuno kasi ang sinusunod natin, nasanay tayo, no, na ang sinusunod natin na pinuno ay si Kuya Val, Kalingap Rab, at saka si Ate Edna. Kasi malaya tayo dati. Ito yung anong purpose para magkaroon ng presidente ng mga presidente? Yung mga tao na iniluklok ni Kuya Val na pinagkatiwalaan ng ilang taon, nandiyan na alam niya na gumagalaw at nakakatulong sa Kalingap. Anong purpose? Bakit kailangan may tao pa na nasa taas nila? Diba? Sa haba ng panahon na pinagkatiwalaan tayo mamuno sa mga grupo, kung anumang grupo, kagaya sa akin,
una yung Karepa, ngayon yung Watchers, no? Anong reason para magkaroon pa ng pinuno sa atin? Kung tayo ay pinuno na sa isang grupo, anong reason para magkaroon pa ng pinuno besides doon kina Kuya Val at saka kay Kalinga Prab? Di ba? Proven and tested na tayo sa tagal ng panahon. And isa pa na nakitaan ko talaga ng ano dito, anong experience, no, ni Kuya Brooks bilang para maging isang presidente para sa mga reactors. Alam natin na si Kuya Brooks ay hindi yan reactor, no? Siya ay isang charity vlogger, no? Pero bakit siya nandito sa sa mga reactors, no? Iba ang forte ng mga reactors at iba ang forte ng mga vloggers, charity vloggers, no? Iba. So napakalayo, no? Napakalayo na para yung isang tao na hawak sa isang grupo na hindi niya linya. Di ba? Yun yung mga questions na naiisip ko. Para na kailangan magkaroon ng mga presidente, kagaya niyan na matagal na tayo nandito, pinagkakatiwalaan. Kung tayo man ay hindi nakakasunod, wala tayong nasusunod na group doon sa grupo natin, dapat si Kuya Val magsabi sa atin, no? Ops, hindi kayo nagpe-perform ng mabuti sa grupo ninyo. Di ba? So, dapat si Kuya Val lang, hindi na kailangan ng isang tao na wala namang experience, no? Sa pagiging defender, sa pagiging reactor. Di ba? Sa dami na ng mga, imagine, no? Sa dami na ng mga nakalaban natin dito, na mga ng wakwak, na mga kalaban dito sa Kalingap, nakitaan ba natin ang isang Brooks na nakipaglaban? Nakitaan ba natin ang isang Brooks na siya ay nandiyan dyan humarap, dinipensahan ng Kalingap? Meron ba? Parang wala. Mula noon nung napunta siya dito sa Kalingap, wala pa akong narinig na boses ng isang Brooks, no, na nakipaglaban dito sa loob ng Kalingap sa mga kalaban. 'Di ba? Yun yung isang para sa akin, isa sa mga qualifications, no, para maging presidente, yung meron kang alam sa pakikipaglaban. Kung ganyan, no, mag-aalisan yung mga veterano, mga reactors, defender dito sa Kalingap, pag nagkaroon ng mga problema dito, kaya ba makipaglaban ng isang Brooks? Tanong ko lang. Di ba? Yan yung napakalaking tanong ko. Kaya ba? Anong mangyayari sa Kalingap? Kaya ba depensahan? Di ba? Ang dami-dami na nating pinagdaanan dito sa Kalingap na tayo ang nagiging frontliner ng Kalingap. Tayo yung humaharap, dumedepensa sa Kalingap. Pero ang isang Brooks, narinig na ba natin, no? Na nagdepensa? Wala pa. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, si Kuya Brooks mabait yan. Sabihin ko sa inyo, kasi nakasama ko na rin yan, nakausap ko na yan in person. No? Alam kong mabait si Kuya Brooks. Ang nangyayari lamang dito, may mga ahas o mga linta na nakadikit sa kanya na yun ang nagsusulsul sa kanya. Yung mga advisors niya na nandiyan dyan sa likuran niya na nagsusulsul, yun ang nagpupush dito. Yun ang nagtuturo sa kay Kuya Brooks. Alam niyo kung bakit? Para makapwesto. Gusto rin ng posisyon ng mga tao na nandiyan sa likuran ni Kuya Brooks. Real talk lang tayo. Yan ang katotohanan. Di ba? Wag na tayong magpakahipokrita pa, wag na tayong magpaikot-ikot pa dito. Yan lang yung dahilan kung bakit gusto nilang pinupush si Kuya Brooks. Ginagamit nila si Kuya Brooks dito sa Kalingap para sila yung magkaroon ng posisyon. Alam kasi nilang initsapwera na sila dati. Itinakwil na sila dito. Nakabalik sila, pumunta kay Kuya Brooks. Ginamit si Kuya Brooks. Lagi nilang ginagamit si Kuya Brooks. Ginamit nila si Kuya Brooks na para makabalik dito sa Kalingap. Ngayon ginagamit naman nila si Kuya Brooks na para magkaroon ng posisyon dito sa Kalingap. Real talk lang tayo dito. Yan ang katotohanan. Di ba? Well, kung naman ang mangyari dito sa Kalingap, magandang laban to, no? Magiging magandang laban, magiging maingay ang Kalingap. Kasi alam naman ninyo, no,
na ang mga reactors dito, ang mga batikan na mga reactors, ang mga lumang reactors na hindi basta-basta magpapaapi. Hindi basta-basta no, na magpapaapak, hindi basta-basta na magpapautos. Kasi alam na natin ang trabaho natin. Mawala man tayo ng posisyon, gaya ng sinasabi ko, mawalan man tayo ng posisyon, mawalan man tayo ng grupo na hinahawakan, isang kaluwagan po sa atin yon. No? Pero hindi yon ibig sabihin na tayo ay titigil sa pagva-vlog, na tayo titigil sa pagre-reaction. Malaya tayong makagawa ng reaction dito, no, sa loob ng Kalingap. Kahit wala tayong mga video clips na gagamitin, kahit wala tayong mga video na gagamitin, alam na namin kung anong trabaho namin. Alam na namin kung anong discarding gagawin namin. Kasi kung sasabihin ni Papa Strike, no, remember, ang isang video, kagaya ng video ko na ito, pwede lamang mapa-strike kung may ginagamit tayong video na video ng ibang tao. Kagaya ng video ni Kuya Brooks, gagamitin natin. Tapos gagamitin natin dito sa pag-reaction. Yun, pwedeng mapa-strike yun. Pero, kung tayo ay nandito, nagsasalita, wala tayong ginagamit ng mga video clips, nalaya tayo, hindi tayo ma-strike. Yan lang yun. No? Yan lang yung ano natin. So, whatever, kung ano man yung mangyari, kung ano man yung kahihinatnan dito, sa lahat ng mga viewers na nandiyan dyan, na mga sumusuporta sa amin, kina Bupil, kina Jobilito, or kung sino pa man na mga na magpapahiwatig, no, na sila'y lalabas na rin, aalisin ang kanilang posisyon bilang isang kung anumang posisyon meron dito sa loob ng Kalingap. Well, suportahan po natin. Maraming salamat muli mga sangkay, no, sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lounge, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroroon. Paalam ng mga sangkay, mga Kalingap, paalam.